siyempre po alam namin nakatutok po kayo sa pinagpipistahang issue ngayon ng buong bayan. Hindi po namin alam ni Romel Chica kung saan kami magsisimula. Kasi ang dami-dami po nitong mga kwentong ito na nagsasalimbayan ngayon. Siguro, doon tayo magsimula sa ano ba talaga, hiwalay na ba talaga at wala ng kasalan? Wala na pong magaganap na kasalan. Totoo po na tapos na ang relasyon ni Bea Alonzo at Dominic Roque at nakipagsaulian na po sila ng kandila, kumbaga. Isinoli na ni Bea Alonzo ang engagement ring. Oo, ipinakipasoli na niya. Ano ba naman, di ba? Naku, kung may naganap ng solian, talagang tuldok na ito. Tuldok na ito na wala na tayong aasahan. Oo, totoo yan. At alam niyo po, mga kapatid, sa dami po ng kwentong nakararating sa amin, hindi namin maidedetalye ng isa-isa dahil napakaigsi po ng oras ng CFM. 1 oras lamang po tayo, kulang na 1 oras, kaya kulang na kulang po talaga ang panahon. Yung mga tanong po ninyo, ano ba talaga ang totoong dahilan? Magkakaiba po kasi yung kwento ng kampo ni Dominic, iba rin ang kampo ni Bea. Pagsaluhin na natin ito, pati yung kay Dominic, yung manipulative sad boy. Pag-iisahin na lang natin ito, hindi na magkahiwalay na tema ito. Okay. Hindi po nagsasalita si Bea Alonzo. Si Dominic nagsalita na noon. Na nung si Bea ang tanungin tungkol sa kasalan, umiling siya at sinabi niya, wala pa akong masasabi. Not now. I cannot say anything. Hindi pa po. Ala pa ako talagang masasabi. Noon pa man, kami po ay nagduda na merong laman itong kwentong ito. Hindi masasabi yun ni Bea kung hindi sila nagkaroon ng matinding problema. Di ba naman, Romel? Yes, doon nagsanga-sanga. Kasi kung walang pa-interview si Bea na gano'n, diretso lang yung kay Dominic, doon nagpista na ang lahat eh. Ay, talagang kasalan to death na ito, diretso na. Pero nung kay Bea, doon nagkaroon ng komplikasyon ang lahat-lahat. At doon naglabasan na ang mga maliliit na palaki ng palaki yung mga ano. At sobrang laki na nga na ngayon, di ba? At eto po, mga kapatid, syempre hindi nagpapatalo ang bawat kampo sa isa't isa. May mga nagpo-post po na kamping Bea at may nagpo-post din na kampi naman kay Dominic, di ba? Manipulative sad boy. Ito po ay nag-ugat dun sa picture na inilabas ni Dominic sa kanyang account na nakaupo siya sa bato sa may dalampasigan na parang malungkot at nakatingin sa kawalan. Kaya ang sabi, manipulative sad boy. Ano ang pakahulugan nung nag-post na malapit kay Bea? Ito raw po ang mga tao na gagawa ng paraan na sa isang sitwasyon ay lalabas na siya ang kawawa at siya ang pabiktim, siya ang biktima. Di ba? Parang ganon. Yes. Ang manipulative, ibang termino lang yan sa manggagamit. Yon. Di ba pagka sinabi mo, pag manipula yan, manipulasyon, panggagamit yon, di ba? At syempre, doon naman sa kabilang kampo, may nagsabi na may mga tao talaga na napaka-deceiving ng itsura na ang akala mo ay walang kaalam-alam at walang kasalanang nagagawa, pero iba pala ang ugali. May ganun eh. Meron. Kaya hindi na po pwedeng itago ito talaga. Ano na ito? Alam mo, kung doon sa Katniel, wala tayong uuulinigan na yung dalawa mismo ang nagkakaumpugan, kundi ibang tao lang, mukhang dito magkakaroon. Oo. Kasi nagsisimula, sinasabi natin lagi na, di ba, nanggagaling sa mga outside forces nila yung nagsasalita ngayon. Napatungo sa dalawang mga opinyon ng dalawang nagmamahalan. Kaya, aantayin natin kung sino sa kanila ang unang magsasalita. Kasi panay mga ano lang eh. Patambis sila sa patagilid, parang ganon, di ba? At eto po kasi ayoko lang ma-preempt naman ang SNN kasi kahapon po, naglabas po kami, may upload po kami ng SNN kahapon, pero mamayang hapon po, 4:00, ay meron pa pong isa.
Meron ba pong isa? Tayo po ay makikipagkarera sa panahon. At tulad po ng CFM, ang SNN, pareho lamang po ng laman. Kaya lang, mas mahaba po ang oras namin sa SNN. Kaya doon po namin maididiin yung mga kwento. Alam niyo po, mamaya, maguguluhan po kayo eh. Maguguluhan po kayo. Ano ba talaga ang totoo? Meron po kami mga katanungan doon na kayo ang siguro'y maghahanap ng kasagutan. Meron pong politikong involved dito sa isyong ito. Kami na po ang nagsasabi, madiin naming sinasabi ni Romel, meron pong politiko na sangkot sa isyong ito. Kung sino yung politiko, kayo na po ang bahalang humusga kung sino talaga. Yan. Pag sinabi nating politiko, lalaki po ang politiko. Dahil pwede namang sabihin na babaeng politiko, di ba? Pero kapag ginamit mo yung pagpapakilala na politiko, na kontrobersyal, lalaki yon. Di ba? Nakita niyo naman, ang CFN, nandito ang ulo ng balita, ang katawan po, mamaya. Tama. Oo, ayan. Eto, tita, malabo na talagang hiwalay na sina Dominic at Bea. Marami palang issue ang magkabilang kampo at nagkasaloy na. Opo, tita Nene, nagsoli na po ng singsing si Bea kay Dominic. Ipinasauli na po niya. Eto, sa statement niya ni Bea, halatadong may something na talaga sa relasyon nila ni Dominic. At eto pa po, idadagdag ko lamang po. Nakarating po kay Bea Alonso ang mga kwento ng mga common friends nila ni Dominic. Katulad yung, prenup na yan, okay naman ako dyan eh. Wala namang problema sa akin yan, prenuptial agreement yan eh. Bakit? Kailangan ko ba'y pera nila? Yon ang salitang nakarating sa kampo ni Bea. Ako'y nagugulumihanan, ano. Ang tingin ko kasi kay Dominic para bang napaka-tahimik. Alam mo yon, parang sa bagay, nung nagpasample siya nung kay Daniel, medyo nagbago na yung tingin ko doon eh, di ba? Kasi mas magandang marinig kay Bea na isang babae, yung hindi na dadalo si Daniel dahil nga hindi sila nag-uusap mula nung 2020 pa. Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin ni Bea na nung 2020 pa kasi wala na silang communication ni Daniel. Kaya I think ganon. Pwedeng sabihin ni Bea yun bakit siya ang kailangan magpakawala ng salitang, hindi kasi 2020. Alam mo yun, madulas ang dila, di ba? Madulas. So noon pa lang, tapos nito nga yung mga naririnig ko na yung mga kwento, very deceiving. Di ba? Kung minsan talaga yung panlabas na anyo, hindi mo talaga yan mabibigyan ng 100% paniniwala, di ba? Correct. At saka dito na natin na talagang yung mga hindi natin inaasahan na sinabi niya pala yun. Alam mo dito lumalabas na, di ba, dahil sinabi niya pala yun, nagawa na pala yun, ginagawa pala niya yun. Eto na yun dito yung panahon na malalaman natin kung sino at ano sila sa isa't isa. Yes. Eto, sabi ni Eddie Letada, may malaanghel ang itsura, kumbaga, pero may maitim na layunin. Minsan hindi nakikita sa itsura ang saloobin ng isang tao. Abangan namin ang SNN mamaya. Nako, matindihan po ito. Talagang ika nga Kung may saulian na ng singsing na naganap, ibig sabihin, finish line na talaga. Wala nang pag-asa, dead end na. Ako, sa pagkatimpla ko kay Bea, ayaw na niya talaga. Pero sinusuyo ni Dominic Kaya nasabi ko, ang tanging talo natin dito ay kapag nakuha pa ni Dominic na mabilog ang ulo ni Bea Alonso. Yun lang ang pagkatalo natin dito. Kasi pagka puso sa puso na ang nagkaroon ng komunikasyon, talo na lahat. Di ba? Ahamakin. Sino man. Naku, lahat sila. Nay, sino yung politiko? Sabi ni Jamie Dacia. Ayan. At sabi naman ni Catherine Amos, nako, kasing init, si Bea Alonso, lahat nakatutok, nakaabang, 2 days na kami nakaabang sa balita, nag-iisa ka talaga. Catherine Amos, tumutok ka mamaya, grabe, yon. Silent people have the loudest minds. Tama yan. Miss Nags naman ng Belgium, napakaganda nito, thank you. At sabi ni Dan Clavesillas, tama po na itsura ni Dom parang hindi makabasag pinggan ang dating. Para pong harmless. Hunyango po, kumbaga, mas mainit. Oo,
Totoo ka, Dan Clavicilla. So, yung hunyango kasi ano yan eh, yung nagpapaiba-iba ng kulay, di ba? Oo. Kung ano kulay ng puno, yun din ang kulay Ganun siya. niya. Oo. Ganon. Nako, ang pangit naman ng salitang binitiwan ni Dominic. Di ba talaga siya interesado sa kayamanan ni Bea? Eh bakit ganyan siya magsalita na di niya kailangan ng kayamanan? Yun, ganun eh. Nakarating kala Bea yun eh. Yung salitang, okay naman sa akin yung prenup na yun eh. Bakit kailangan ko ba yung pera nila? Masakit yun. Kasi parang pinalalabas na, una, natapakan ng pride mo. Ikalawa, ano akala nyo sa akin? Suapang sa pera. Parang ganun yun eh. Ganon. Oo. Binago lang yung term. Oo. Sa totoo lang, hindi ko alam na may artistang Dominic Roque kung hindi dahil kay Bea Alonso. Sabi ni Tita Julie Paras. Ayan na. Ayan. Ako, napakadiretso na naman ang ating mga mga CFMers. Okay. Naku, Nay, for sure, trending ka na naman sa social media. Gagamitin na naman ang content mo ng mga vlogs nila. Pero okay lang yun. Di ba, Nay? Huwag lang babaguhin ang kwento. Oo, totoo yun. Si Miss Nags nga nagpayo sa akin kanina. Nag-text siya na, Nay, nakakatawa. Lahat ng mga sinasabi mo, pinupulot nila, pero iniiba nila. Kaya kung minsan, ikaw pa napapasama. Sabi ko nga, everybody happy, walang problema dyan. Kung wala kayo maisip na content, okay lang po. Magpulutan po tayo. Mag-dumpster diver, mga dumpster divers po tayo, wala pong problema yan. Huwag lang babaguhin yung konteksto ng kung ano ang sinabi namin. Ayan. Yun lang naman, di ba?